far, we've been able to keep everything at normal levels. At normal level. Everything is normal. No need to hoard. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Kompleto po tayo. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Out of stock. Taon sa ning kalakihan, mato ba yan? Walang oil crisis. Diyaw, sold out. Mo lagi na kuwang lagi sa kwan, wa sa katugpa ba? Wa katugpa bitaw. Kanang tugpa ila na kay mo termino man sa mga kwan ng tugpa kanang wa ka touch sa masa. Wa ka relate sa masa. Wa pa katugpa mo lain paminawon wa katugpa. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Straight to the point. Samtang duga mga Filipinos ang nangabot kagahapon gikan sa Middle East humani pahimo sa repatriation program o gisugat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Villamor Air Base. Straight to the Pero point. nabantayan mahigala mga OFWs and kin murag dili kay may pagtagad ka Bongbong. Ato rin pagtagad lubutaga tol ni agi katawa mahigala. Murag wa kayo, murag wa gyud mahigala gisugat og presidente. Ato ni agi katawa mga sukit ig paminaw. Gumikan sa mga higala siguro ang ato mga OFWs aware sa mga panghitabo sa atong nasod. Unya labi pa mga kagalaan karon mga panahon na nga ni atas dakong problema lahi ang focus mahigala sa atong mga official sa nasod. Lahi man kay mabisi man sa mga kagalaan kay ugma ra ba magsugod ng impeachment mahigala nga hearing sa House Committee on Justice sa impeachment case batok ni Sara Duterte mga sukid tig paminaw. Straight to the Ala point. padayon tuloy-tuloy lang impeachment bahala na mahigala ng kalisod. Ato lang ni agi katawa mga sukid tig paminaw ang mga OFWs nga na mauli mga higala gilabay-labayan lang sa BBM. Mura gyud wa intawon kakitang BBM mga kagilaan. Kada pagtagad lubutaga mahigala ambot ug wa ba ka intawon makakuha o kada bang makasabot sa BBM sa gesture sa mga tao day. Nga kada bitang muagi sa mura lang way ni agi. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Ano mahigala nga kita nato gabi pida karon agungoy gyud, perting agungoy. Na feel gyud sa katawhan taon. Pait kayo. Kining sitwasyon karon mahigala nga presyo sa produktong petrolyo. Pero ang Malacañang murag wa man lang okay ra man kuno gihapon nila. Ato na tong kay BBM before sa article kagahapon. Ingon sa BBM mo man normal naman tanan. Dala kani bebe ato binawon sa be. Far, we've been able to keep everything at normal levels. At normal level. Everything is normal. No need to hoard. Now our vendors are cooperating and they are keeping the prices down at normal from what he were maybe a month ago. Pareho pa rin. So that's what we need to maintain. So Normal na tanan. Ay mo kabalaka, hasta po sa Anticlear mga higala kagahapon. Atol sa press conference sa mga Anticlear be. Ato siya ati balik sa Giles Marcos be. Balik sa dong, rewind sa dong, gamay dong kay kini. to keep everything at normal levels. At normal level. Everything is normal. No need to hoard. Na
our vendors are cooperating, and they are keeping the prices down at normal from what he were maybe a month ago. Pareho pa rin. So that's what we need to maintain. So far. Mao ni iya mga higala. Kay primero tong iyang giingon, di pa man angay kabalakan kay kining atong mga presyo na pa man. Okay pa na nya katong mga kan ang barko padung pa man pod na nagdaan man tog kuan sa padung sa barko nga di naman kasuod sa Strait of Hormuz. Sa Anticlair pod gahapon mausad asa man Anticlair be. Anto paminawon sa Anticlair be murag wa matugkad. Wa lagi sa katugpa sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the president himself used the term crisis. He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Pag sinabi po natin na oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Last na lang, Yusek. At what point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Walang crisis. Sapat pa po, no? Sapat pa po ang ating oil po. Bali po sa Anticlair. Wa gyud ni sa kato kuan mo na nga malisod ang masa kaingon gyud ka nga kuan. Wa katugpa wa ka touch mga higala sa masa. Ang katawan mga agungoy astang ordinary tricycle driver, ha? Ang ordinary mga higalang jeepney drivers naka-feel na, ang ordinaryo nga mga pasahero naka-feel na. Ang mga palalito ni saka na pero salamat man okay ra. Walang kuan balik ko sa Anticlair dong. Mura ganahan si Jesus Minya maminaw ng Anticlair da. Ganahan si Jesus Minya labi na kay ganina nagpatubil ni. Sige kuno dong. Be. Sige balik kuno, rewind gamay. Be, Anticlair be. Sige daw. Okay, sige play dong. Crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Pag sinabi po natin na oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Kompleto po tayo. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat.
Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Last na lang, Yusek. At what point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Tanawa. Ipakita ko tong gas station dong. Sinito mo isa nga, sapat pa sapat, tanawa, out of stock. Ang saning kalakiya, mato ba, walang oil crisis. Diyaw, sold out. Kaya kita lagi katawa, mahigala haistilan. Murag mo lagi nakuwang lagi sa kwan, wa sa katugpa ba? Wa katugpa bitaw. Kanang tugpa ina na kay murag termino man sa mga kwan ng tugpa kanang wa ka touch sa masa. Wa ka relate sa masa, no? Kay bitaw wa pa katugpa murag lain paminaw no katugpa. Ang ordinaryong tao naka-feel na pero sila walang oil crisis. Sapat tayo tanawa. Awang ako ipakita sa atong social media, out of stock. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Now sa pikas bahin mga kaigalaan ato sa nga tagag pagtagad ha kay kini mga OFWs na awareness sila sa mga panghitabo sa ato. Dili ni mo na sa ma-underestimate mahigala nga tuwa sa laing apings kalibutan o sa mahibaw. Karon mangod labi na internet, grabe na kayo social media platforms niya nang Facebook, niya nang YouTube. In fact, naghantag mga OFWs nga mga listeners nato nga tuwa sa gawa sa nasod. So kana sila aware na sila. Unya na-aware sila nga niining kalisod karon. Bisan pa man sa kalisod mga higala ang giuna sa administration, ang priority niya mahigala mao ang pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Bisa nagkalisod na mahigala, walang gining na mga asot-asot ng tiwason kadali ning gira, ha? Ato sa ning pabut-pabuto basing mulurang-lurang ni kay mo focus ata sa daghang kitag problema ron. Diya pay gasolina nga atong nagtaas in taon. So mura magway mga tugpa ni mga tawhana. Di ay mga ordinaryong tao na hibaw na mga higala nga ang mga produktong petrolyo nagtaas na, ang bugas ni taas na, ang mga palalito ni taas na, pero pangutan-o ni mo Malacanang, mayon, okay pa, normal ata. Unya, kini mga OFWs na sayod sila, ana. In fact, pagkagubot na dito mahigala sa Middle East, pag binayluay ng mga bala dito, nahibaw sila, pag binayluay mga bala, nga gusto na mamauli ang ubang mga OFWs. Ang uban magpabilin sa dito kay kanang bahala na lang kuya o dire, total, sige na lang. Ang uban gusto na mamauli, doon na mga nanghadlok. Nga kadto mga nanghadlok, maglisod maguli, kay mingon bayas Marcos, mahigala permiro nga, ikapila na maguta karon, hapit na mag-usa ka buwan ang gira day. Pagsugod na mahigala first week sa gira, ang ubang mga nasod, mga kaigalan, pag ingon sila mga citizen mamauli, i-accommodate din sila. Kadto mga OFW sa Bahrain, nangayag hinabang, giunsa man sila. Ganyan nga, wala na hinabang. Ang treatment ba? O kanang treatment sa OFWs dito sa gawa sa nasod, mo reflect na ngadto ni Presidente Ferdinand Marcos. Kaya man ang mga tinudlo ng naa. Nga gibutang ni mo dito, kisay konsul nga mo ibutang dito, ambassador nga mo ibutang dito. So aware ang matong mga OFWs, ana, ang mga naminaw na to ron, nga tuwa sila ay nasod, hibaw sila sa mga panghitabo sa Pilipinas. Napoy uban may gala, gusto mga Bisaya nga mga report, maminaw sa itong programa sa DYH PRMN Cebu. So nasayod sila. Dahil mga nahitabo mga higala sa may Middle East Ken nga, pag ingon na nga mamauli na, ang ubang mga citizens mamauli na. Ang Singapore, nagpadaan na dito aeroplano na mauli nila mga citizens. Ang ato, mingon sa Marcos, di pa man pwede makalupad dito napita.
Yang ano nakalupad man to sa Singapore day. Diningon na itong mga, kung sa Singapore, katong mga Pilipino, pwede mo sakay na lang mo dire. Ang uban, hits na lang mo dire. Adto lang ta Singapore, wag abot Singapore, pangita lang pamaagi unsa pagpauli sa inyo. So, sa ato pa ang ilang gobyerno, makasabot ka ba nga, imong palitan ikaw kay trabaho ka sa Middle East. Unya may ikaw ra Pilipino, ang imong mga kauban og lain-lain nga nationalities, pagkagubot na gusto mo mauli, naa na dayon. Pwede sang kauli niyang ato, mingon niya wa pa man mo lihok nga tong gobyerno. Ikaw may mahabilin. Mabita to dito manghigala sa Kuwait ni Dekin, katong ato na hinabi dito sa Saudi o uban pang mga lugar. Gihatag na ang ilang mga passport day. O ikamulay das yung mga passport sa kay anytime simbakog unsay kuan at least ready na. Gihatag na ng mga passport aron nga kung pag-ingon nga mamauli, uli na dayon. So kita nalangan tag maayo paglangan ang ubang mga nasod na mauli na mga citizens ang ato patindugaya. Agi na kaglubat-lubat dito ba? Pagpauli pa mga kigalaan nga, naulahin na tayo, papauli na gyud. Nauwaw na siguro mahigalang administrasyon di magkapauli, ang mga nasod na mauli naman. Na okay na ta, na pagkapamauli na ta. Nisugat dito sa BBM sa Villamor Air Base. Sus, pagsugat ni BBM mo sa Tagda. Ato lang yung mahigalang iagi katawa ha. Wagid tagad in taon mga sukit di paminaw. Mao ni ang pagpamauli nila o atong tagad pagtagad pero sama ni si Paul na pay flash report gamay lang ha. O karon lang dong asa dong. Kay flash report sa tadong na si Nanas Paul sa linya. O karon taon na lang si Paul na lang. Ato sa unahon sa video be. Sige video dong. Pagabot sa mga OFWs tanawa ra. Wa mga higala tagdas Marcos murag kuan lang gyud tawa. O sige sige. Naman ni sa audio wala. Wa lang gyud siya. Wagi hangop, wagi hangop. Muraling ordinaryo lang yun kayo. Na mauli mga OFW, so wagi bang higalay hangop sa presidente nga, kuan? Wagi yun. Askang laaya yun kayo ki. Bye-bye. Wagin tagdas BBM. Wagin. Kanon, video man na. Di ba ni atong video mahigala nga kita nagkuha? Tawa na, mga OFW. Na mauli na. Pag-abot. Villamor Air Base ni. Wag yun. Ay pakita tong naong ni BBM ka na nas BBM dong. Nay uban po niya kon, gamay kay porsyento nga kon. Usad ha batok mo kani o. Na wagi mo laman ng uban. Wag yun. Wag yun. Stilan. Wagi sa ko to, sa BBM mo, naglakaw lang sa mga higala. Kini video man, di man ni makuha, no? Akong gitan-aw video may higala, akong gi-describe kaninyo. Nga na, lakaw lang siya taon. Ordinaryo ra kayo. Wala ingon nga daw na hangop. Luuya mga higalang BBM mo, tawa o.
Nara dyan, naipon na siya sa mga media. Ano? Bagit tagda. Na. Kana presidente na nisugat ang presidente dito. Pero ang mga OFW mahigala. Wa sa mga kay tungod lagi na kuan lagi kanang dugay kay nakalihok ang gobyerno ba. Pag primero pagkagubot niya dili pa makalupad dito, wala pa kuan na. Daghang mga kuan ba? Mga excuses. Unya ko ba mga nasod kay imong kauban dito kay ang imong mga kauban ang uli na. Kay ilang gobyerno paspas dilihok. Nya nga tuwa. Di pagpamauli sa mga OFWs, kakuan niyo sila. O kana ng sugat din na, ibutang ka lang si kana na ang kanhi Presidente Duterte na, hindi mo hangop na sila na mo lamano sa mo hangop na sila diha, hindi gani, bisag sisara lang na na. Pero kini mahigala si BBM, wa yun. No? Nadi man na, kung ang ato, kay Kuman. Mo mga gini na hitabo, unsa man itong stinger kay tawangin sa kuno kay murag gawa naman mo andar kay, ha? Ada na andar na di ay, murag nga suko baka sa kong komentaryo. Agi talaga ito katawa mga ubang mga nasod, immediate nilang reaksyon, agi panguha na dahil nilang ilang mga citizens. In fact, ang Singapore, niingon pa mga ganitay, sige, wa pa mga inyo, pa inyo aeroplano, amo lang, sakay lang mo doon sa amo. Kay tinabangay na pala, kay giragod. Aray na lang mo dire. Karon after may gala, hapit mabot sa kabuan, may papapauli, nalubat-lubatan na ka sa mga missiles dito, kay, di, usab gimong tinagdan mga sukitig paminaw, pag agi nila ilang gilabay-labayan sa BBM, kana, ko man na, di man na, mabaka kay video man na. Nga man na, nakuha man na maong video mga sukitig paminaw, di po na ako, napayuban suko, ako may nakasukan ninyo, nga di man ako yung nag-text video gani. Gumika na kay kanabang dili ba makarelate ka sa mga OFWs dayon? Di ka karelate basta sa mga tao mo na mga tao dili mo hangop kay pareha na diyan daw ang mga tao naka-feel na gasolina taas na kayo tanawang presyo grabe na kayo kami dili kuha namin nagdaginot namin nagbaktas namin ang bugas mahal nya moingon na Malacañang wala man normal pa man. Di makaingon yung mga tao di man ka-relate na mo di man wa man ta magkasinabot aning kalakiha. Oo, kini mga higala balik to gamay ko noon kay totoo ang kuan. Pag-agi nila mga kagalaan nga naa sa BBM. Tanawa, doon ay, doon usa nga kuan, lamano, usa, daghan yun ang wak mo lamano. Oo. Wak lang. Mula di presidente may naa. Gusto ta siya mo lamano gani nga kuan. Padoon siya, wak yun. Wak yun sa tagda. Wak yun. Hihugpos na lang gani. Ipon sa lakaw ito mahigalang. Kuan, wak lang. So medyo wala ba ingon niya kon ba? Kada bang preba ng artista mo agi ba kay ba nga muhangos gyud ang mga muhangop gyud mga tao, no? Sus doon sa naman ang kalakiha. Nya mo ni mga kigalay hunahunao ni Leni Robredo og magpa-endorse sa iniga 2028. Unsa man ang kalakiha ron? Okay ba ka niyang power of endorsement? Nya tanawa, ang mga OFW mahigala di magani duol niya. Sao man na? So murag doon ay something yun. Napo di po ni mo ma-question mga OFWs doon na po ilang kaugalingon nga kuan. Kani atong obserbasyon mahigala base lang ni sa kuan. Base lang ni sa nakita to sa video. Doon na po iban mahigala mo comment nga kuan. Kani akong komentaryo base sa to nakita. Ebidensya man na nakita. Napo iban mahigala mo kuan sa atong di man ako nag-video pod ana. No? Sila naman ang naa. Nyawa tagdas BBM mao man nahitabo. No, ang mga OFW sa kakita, wa lang yun. Wa ba ingon niya, asis na ang presidente paduol na day ba? Mula mano, mapasalamat na, wa mura gi-snub sa mahigala. Wa siya ko na. Mura siya kamatuuran mga sugid di paminaw. As kang paita ning kuana. Nya ikaw unta magkabantay sa kanaday, mura maglahi magtinagdan ang mga tao nako. Ngano ka na unsa ka ko ani ha? Makakon ka ba ako na siguro ko i-change? Hindi nagkakakuhag feedback ana. Wa na gyud ka sa unta man. Ug kana pong mga naa sa mga tao sa palibot basi Mr. President na siguro kuan nga nasiguro tay gamay nga kuan siguro na siguro tay Osbon gamay ana
Strategy ba ninyo ba sa mga laing strategy nga mohangop ni mga tao ngano man ni nga kuan man wa man say gana gyud nga mohangop. Wa man sa kuan. So naagi siguro ko mga bagong bayani ko ni sila, ha? Kining ato mga OFWs. Sila may mga bag-o mga bayani, unya kana mga bag-ong bayani. Wa gyud mga higala mo hangop sa kuan kani pila ra man kabuk ang nila mano. Oh. Oh, tao mas daghan gyud ang wa mo lamano. Kuan lang siya. Labay-labayan lang. Sama na gyud ordinaryo na gyud, wa gyud ay. Wa gyud. Kuan ka kay, wa gyud kay. So medyo kuan gyud. Lisod gyud kayo. Ibalik-balik on to no. Kadto mo naman tong kuan Mo naman na siyang katong kuan gilabay-labayan lang sa BBM mga kaigalaan. Ordinaryo gyud kayo nga tao. More dili mahigala presidente sa Pilipinas. Ano niya, sabay na po sa glakaw mahigala dito. Oh, kuan gyud. Lahi gyud mga higala kon ba? Nga kana magtapok kita mga tao mo hangop gyud nimo mag-ilog gyud og kanang mag-ilog gyud og lamano diha. Ha? Oh, so mo na mga higalay na kuan. Nonchalant gyud ang tao ng mga tao. De katong kuan dong. Ibalik gamay dong katong gilabay-labayan na siya dong. Tara mo dili man na kuan. Ang video man gyud tama. Oh, kana. Awa gyud. Igo gyud mahigalang. Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.